Guys, ganito lang guys pagkakabit ng extra bars guys. Ito po yung ito yung tinatawag na support na area. Nasa taas nakakabit yung kanyang extra bars guys. Support siya, yung tinatawag na support. Tapos yung nasa ilalim nito guys, yung tinatawag na midspan area. Ganito lang siya guys yung pag layout pala nito guys, yung kanyang support ay kailangan na pasok siya sa L/3 na area siya guys. Tapos pagdating nyo sa kanyang midspan, i-plus nyo lang yung mag-plus lang kayo sa kanyang support ng 50 magkabilaan guys, 50 cm. Tapos yung hindi pa kasama yung kanyang hook na 25 cm guys. Yan ganyan ang pagkakabit ng kanyang support magkabilaan to guys. Bali support nya extra bars siya guys. Ito yung tawag namin na extra bars. Gitna mo ba? Gitna mo sa gitna para makita sa viewers natin kung paano natin ikinakabit yung ating extra bars, kasi may nag-request kung paano nga daw ba natin kinakabit yung extra bars natin. Ganito lang mga ka-workers. Sa bagay iba't iba naman tayo ng pamamaraan, pero itong sa amin nakadepende dito sa kung ano ang nakadetail sa kanyang plano. Yun ang sinusunod namin mga ka-workers, kasi hindi ito paglalagay ng extra dito pwede na isaulo mo lang mula sa nakaraan mong project, kasi bawat project kasi na nakawakan ko guys, tsamba lang kung magkapareho yung detail ng kanyang bakal, kanyang pagkakabit ng kanyang extra. Tsamba lang kapag magkapareho sila. Kaya bawat bagong project, bagong estilo na naman, bagong pamamaraan na naman yung haharapin namin, lalo na ganito na pagbabakal o pagkakabit ng extra bars nya. So yung niya, yung kanyang mga stirrup guys, pareho kung ano yung nakikita ko dun sa pagkakabit namin ng stirrup sa kanyang tie beam. Ganito pa rin ganun pa rin ang pamamaraan niya dito sa second floor nga beam. Ang kaibahan lang nila guys, ang sa tie beam kasi guys puro siya support ang kanyang extra, puro support ang kanyang extra. At dito sa beam niya guys, second floor beam niya, schedule sa kanyang second floor, magkaiba na guys, kasi meron na siyang kakabit na midspan area na support din niya guys. Ang top namin ay naka layout siya sa L/3, yung midspan namin guys naka layout siya sa L/4. Ganyan siya guys ganyan yung kanyang kakabit dito. Ayan yan yung kailangan pasok siya sa L/4 yung kanyang butong na area. Ayan dito yung saka ito yung beam na to ang mahirap guys, mahirap i-layout kasi walang kulong kasi siya guys, wala siyang kulong. Continue yung layout niya. Ang ginawa namin ito guys, bawat area na atin namin siya ng bawat span na guys ay kailangan na L/3. Yung support niya nakatap pa rin kung saan siya may cross beam guys, doon siya papatong yung kanyang support. Tapos may midspan pa rin sa gitna. Ayan ito yung kanyang support guys. Ito yung kanyang support, yan. So saka yung isa, bali tatlo sila guys yung kanyang support. Ayan L/3 sa kabilang span, pati din sa kabila
kabila. Tapos may midspan din siya sa baba guys. Ganun din dito sa kabila. May ano din, over-tray din siya guys. Continue yan sa dito, no. Mahaba to na din guys, kasi ito yung papatungan ng kanyang wall dito sa kanyang hallway. So, hanggang doon yan guys, hanggang sa dulo. Ang bawat support namin nakapatong siya dito sa pinakamin na beam, dito sa beam ko, kasi itong beam na to guys, ito yung beam 3. Ayan o, papunta rin guys doon sa dulo. Yan, at saka ipakita ko sa inyo yung ano, yung beam 3, beam 2 namin guys. Ayan o, yan yung beam 2 namin. Bali 5 piraso yung kanyang support guys, sa kanyang support na area 5 yung extra. Tapos yung kanyang midspan naman guys, yan o, 5 din. Ang isa nakapatong sa kanyang bars, at yung dalawa nasa gilid, yung dalawa ay nasa gitna. Ayan guys, oh. Ganyan karami yung extra na ikinakabit namin sa aming beam 2. Itong beam 2 ang pinakamarami na extra, hindi siya kagaya sa beam 1. Ang beam 1 kasi guys, 4 lang ang kinabit namin na extra nya. Itong beam 2 pangalawa to siya sa ano, na malaki, kasi yung pinakamalaki namin guys yung kanyang beam 1. Pero ang kaibahan nila guys, bakit 3 lang o 4 lang sa beam 1, kasi ang min bar sa beam 1 namin guys 8. 4 yung kanyang taas na min bars, at saka 4 din yung kanyang bottom bars, kaya taga-4 lang yung kanyang extra. 4 na support at saka 4 rin na midspan. Ayan guys, halos lahat guys nakabitan na namin ng extra. Okay, ganito yung ano guys, yung pamamaraan namin. Ayan guys, dandahan muna tayo guys, kasi kapatong tayo sa mga scaffold pa lang. Wala pang ano guys, wala pang mga pingga. Yan guys, yan, ganyan lang guys. Yan yung ano, yung ikinakabit nila. Yan yung area sa kanyang support area. Yan o, nakahook yung kabilang dulo, naka-eskwala yung kabilang dulo. Naka-connection siya sa beam 2 namin. Tapos ito yung kinakabitan nila, ito yung beam 4, yung para sa partition ng kanyang CR guys. Yan o, ganoon pa rin kahit maliit na area. Ganun pa rin yung pamamaraan namin. Starte, kailangan nasa L over 3 talaga guys yung kanyang top. Tapos L over 4 naman yung kanyang bottom, yung kanyang midspan area, kasi itong ikinabit nila support area to. Yan, ganyan lang guys, oh. Tapos pagkatapos na magtali niyan, ikakabit naman nila sa kabila yung kanyang support din, bago nila maikabit yung kanyang midspan area. Yan guys, mga ano lang to, itong kung magtanong kayo guys, itong mga nagkakabit nito guys, mga labor lang to sila guys, hindi talaga to sila stillman, pero nag-aaral na sila na mag-stillman guys, para sa susunod na project namin pwede na silang mag-skill, pwede na silang mag-stillman, kasi hindi rin biro yung trabaho ng isang stillman guys. So mababa lang yung sahod nila, mababa lang kaysa mga skill, pero para dito sa kanila guys, kailangan nilang matuto para hindi habang buhay na labor sila. Kaya pumapayag din ako guys, kasi iba kasi mga construction guys, kung anong posisyon mo, kung labor ka lang talaga, hindi ka pwedeng humawak sa ibang trabaho. Pero iba dito sa akin guys, kasi kung sa tingin ko na gusto rin nilang matutong mag-skill, kasi wala namang skill guys na nag-aaral, pinag-aralan ng ganito.
lahat ng skill guys ay dumaan talaga sa pagkalibor. Kahit ako naman guys, bago ako naging foreman, dumaan din ako sa mga iba't ibang klase ng trabaho mula libor. Pagkisa rin ako naging libor guys, naranasan ko rin kung naranasan nila. Kaya kapag gusto nilang matuto, turuan natin guys, huwag nating pagalitan kung nakita natin na tinatrabaho nila yung hindi nila trabaho. Support lang tayo guys, kasi hindi habang buhay tayo ay malakas, kailangan din natin na may kapalit. Hindi tayo habang buhay na nasa construction, kaya mag-iwan tayo ng magandang halimbawa sa mga tauhan natin guys. Yan guys. Oh, ba't mo hinarangan yung video ko, Bob? Hinarangan mo sa ano quit mo but yung quit na yan maliit, laki-laki pa naman. Yan guys, oh yan. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa nag-comment na kung paano nga daw ba namin ikinakabit yung aming extra bars. Sa susunod ibahagi rin namin sa inyo. Hindi ito tutorial guys, nagbabahagi lang kami sa aming mga ginagawang trabaho. Sa susunod naman na ibahagi namin guys kung paano kami, saan kami na area nagpuputol sa kanyang pagdugtong, kung saan kami na area dapat pag-splice sa top at saka sa butong guys. Papakita namin kasi hindi ko na video sa ngayon kasi halos napuputo na lahat yung ano namin, yung area namin dito sa second floor. Hayaan nyo guys, hintayin nyo na mag-group din kami kasi ganun pa rin naman yung pamamaraan namin. Pagdating sa mag-group din na kami guys, din namin ipapakita kung saan kami na area pwedeng magdugtong, laro na sa top, at saka saan din kami magdugtong sa bottom bars. Kasi nasa plano rin yung guys, naka-details na kasi yan doon, kaya kailangan namin sundin. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. At saka sa bago pala nga palang nakapadpa dito sa aming YouTube channel, like, share and subscribe naman guys, para at pakipindot na rin yung notification bell para maging updated po kayo sa aming mga ginagawang video or pagbabahagi sa aming mga araw-araw na trabaho guys. Maraming salamat. God bless.